Good morning po again mga kababayan. Sir, this is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is October 2, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may hospital ng Malabon, sa may F. Sibilia Boulevard, Tanong Poblacion, Malabon. At dadalhin po natin yan sa may Beth's Tour, sa may Kaluong Road, Valenzuela City. Okay, so magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? So magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Ayun, manood tayo ng balita habang nagtatravel tayo. I mean, manood. Makinig tayo ng mga nagbabagang balita at ng mga talakayan. Parang sabi nila, puno na ang mga messages mo, wala nang lugar. Hindi, walang ganun. Nagka-crash yung aking Viber. Hindi ko na bubuksan. Hindi rin napabayad naman ako. Pinig-pinig ka nagbayad. Si Raymond naman, good morning. Lagi ng Norris, nakakatakot na talaga sa Pilipinas dahil ang daming natural disasters. Imagine, wala pang lindol, nasira na agad yung tulay sa norte. Buti yung sa Mactan Cebu Bridge matibay. Watching from Ontario, Canada. Magandang umaga sa mga taga-Canada. Mga opisyalis natin, yung mga tulay natin. Ontario. Kalsuhan nyo na po. Diba? Sa tulay. Pwede ba kalsuhan nyo? Kesa naman bumagsak ng walang kawawaan, di ba? Hoy, ano ba? Nakatasabat na si kahapon si Karin. Pasadong pasado. Pasado ba? Kung nakita ko sa TikTok, parang may mga snippets na parang ginigita siya ni Senator Amy Marcos at ni Marcolita. Oo, marami naman talaga gano'n. May mga tinatanong siya doon sa mga position na oo, mga tax, yung mga pagkaon. Nakita ko yun. So, nakapasa naman. Pasal. So, magulit na siya kumpara kay Secretary Aruda ng CIP. Ganun? Oo. Ano kaya kung ako maharap doon sa ano? Ano lahat ng baho mo doon kasi. Kaya kailangan ayusin mo yung mga records mo. Kaya pag nagsimula sila magsalita, excuse letter na lang po. Uuwi na ako. Makita mo doon si Edwin nandun with no? Pinapunutan po ako ni Mark. Yung patay ka ngayon. Kaya dapat inaalaga mo si Edwin. Ganun ka doon for me. I want to be confirmed right now. Pero sa totoo lang po hindi kasi ang mga kinukonfirm para maamon yung pa mo yun.
Pagpait-paitan ka doon pagpasok mo ba? Pero hindi ba kasamalit kasi nagpapait-paitan ka, nagpapaka-plastic ka, tapos pag na-confirm ka, monyo ka pala. Eh, kasi kailangan mong magpait-paitan doon kasi ang mga hari ang magpupunto. Ay, hindi pumasok ka doon sa komite nang naka-white na damit o ganyan. Tapos magpagawa ka ng halo. May dala ka pa mga clouds na blue. Oo. Pwede bang may backup ka dyan? Yung mag-assist na yun, di ba may mga internet na hindi na matandaan? Ang dami ko may puta, may puta. Ay, may puta! Wala ka ganun. Babay na raw. Mamaya na tayo. Mamaya, itutuloy namin yan ni Ano Carmen yan? Ano ba? Robert. Investor favorite pa kayo? Ay, meron pa ba? Ha? Bakit investor favorite pa kayo? Ay, hindi na. Sorry. Pero magpapanggit tayo ng mga kulong na ipapadala at kung sila Pangulong Marcos ay dumating na doon, salang na natin ang darang Pangulo. Ako dapat gusto ko na mag-extra. Ang dami pang mga punta. Sabi sa labo. Yan, binansi ko po ito. Madami tayo na sa pamilya. Robert Antemano Mano ay nag-iisang mutya ng Matadores, California sa programang Tandem. Ako po magbabalik bukas na may Friday. Dito lamang sa sa ating para tayo po ingatan sa ating mga lakad. No? A, Angel, A-N-G-E-L. So yung A, assured protection. Sigurado tayo, meron tayong siguradong protection. Okay? Yung isa naman ay E, nearness of God's messengers. Kalapitan, malapit sa atin yung mga mensahero na ating Panginoon. Hindi lang siya, hindi po sinasabi na isang text away, talaga pong malapit. No? Nandyan sa tabi po natin, hindi umaalis. No? Letter G, guidance in all ways. No? Ginagayad po tayo. Ginagabayan po tayo sa lahat ng mga daan at mga ginagawa nating mga paraan. Okay? Letter E, empowered by God's authority. No? At tayo po ay pinapalakas. Hindi lang po ng kung anong bagay, kundi otoridad mismo na ating Panginoon na nagpapalakas sa atin. Letter L, sa ating acronym na Angel, lifelong care. No? Panghabang buhay na pangangalaga. Yan. Kung kayo'y bumibili ng It is mga, an acronym. mga facial care. Facial Isang care. araw, dalawang araw, wala na po yan pag hindi Acronym. namin. Pero etong care ng ating Panginoon ay tuloy-tuloy. Okay? So yan po yung ating acronym, Angel, no? Na kinuha po natin doon sa Psalm 91:11 na sinasabi, for he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways. Okay? So, isisip po natin yung sinasabi po dito sa ating pong acronym. So, ano po talaga ang nakalagay dito sa ating pong teksto na pinagbubulay-bulayan dito. Assured protection. Yung unang mga mga words ay po doon, he shall give his angels charge over thee. No? Panatag po tayo, maging panatag tayo dahil yung kasiguraduhan ng proteksyon ng ating Panginoon ay nandyan. Sabi niya, ipagkakatiwala ka sa kanyang mga anghel. Alam niyo po, inako ng ating Panginoon Diyos na personal na responsibilidad para sa ating kaligtasan. Yun. So, magitan po ng pagtatalaga ng kanyang mga mahal na anghel. Mga niligtas na po. Hindi lang po sinabi na, hindi na siya, nagtano ka, alam na, parang ano yan, parang bibigyan ka ng mga sundalo para protektahan ka. So, yun ang bigay sa atin, mga banatang. Sabi po sa Hebrews 1:14, are they not all ministering spirits sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation? Yan nga po. No? Yung mga abana lang. Supportive rating. Maldives,
at iba pang bansa. Nagbayad naman ang kahandaan ng Estados Unidos, ang Canada, Taiwan, Malaysia at European Union na magpadala ng tulong sa mga biktima ng lindol. Bagong balita. Inirekomenda ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCA na palawigin pa ang amnesty program ng gobyerno. Nabatid na matatapos ang programa sa March 13, 2026. Sa rekomendasyon ni NTF-ELCA Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr. kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nais po nilang ipatupad ang naturang programa hanggang March 13, 2028. Bagong balita. Patatahan ng Commission on Elections ng show cause order si Senator Francis Escudero ngayong linggo. Sinabi ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na kaugnay po ito ng pagkaatin ng kontratistang si Lawrence Lupiano na nag-donate siya ng 30 million pesos para naman sa kampanya ni Escudero noong eleksyon 2022. Samantala, sinabi rin ni Garcia na 55 ang mga kontratista na natukoy nilang nagbigay ng donasyon sa mga kandidato ng eleksyon 2022 at patuloy ang kanilang verification sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Bagong balita. Sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na umabot na po sa 2 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa infrastruktura sa Northern Cebu tulog siya ng malakas na lindol. Sa ngayon, nadaraanan na anya ng mga sasakyan ang buong highway patungong Northern Cebu. Nagpapatuloy naman ngayong araw ang pagsusuri sa mga tulay sa lalawigan ng Cebu, partikular po dyan ang Mactan-Mandawi Bridge. Bagong balita. Report sa ating mga Super Radio reporters. Mga individual apektado ng malakas na lindol sa Cebu umabot na po sa mahigit 100 at 70,000 ayon sa NDRRMC. Mula kay Mark Pakalanad, Mark. Lalo pang tumaas ang bilang ng mga apektado ng malakas na lindol na yumanig sa Cebu. Sa datos ng National Disaster Reduction and Management Council, ngayong umaga umabot na sa mahigit 47,000 pamilya katumbas ng mahigit 170,000 individual ang apektado ng lindol. Samantala, nagtukla naman ang datos ngayon ng NDRRMC sa Office of Civil Defense Cebu na umabot na rin sa 72 ang bilang ng mga napaulat na nasa sa lindol. Habang sa mga nasaktan, umabot naman na sa 200 at 74 ang mga napaulat. Patuloy pa ang pagganap ng datos ng NDRRMC sa Cebu, lalo't nakararanas din ng problema sa komunikasyon sa lalawigan. Ang inyong kapuso ba'y pakanahalag ng Jeremia, Super Radio, DSWD dapat totoo. Portable water desalinator nasa Bogo City, Cebu na. Ayon sa Philippine Coast Guard, talapin natin balita ng malaki Manny Vargas. Mango! Inaasang mapabawasan na ang problema sa malinis na tubig ng mga taga-Bogo City sa lalawigan ng Cebu. Ito'y matapos dumating doon ang 2 portable water desalinator na magagamit sa pangangailangan sa tubig ng mga komunidad na apektado ng 936.9 na lindol. Ayon sa Philippine Coast Guard, kaya ng 2 water desalinator na ito na makapag-supply ng hanggang 20,000 litro ng malinis at inuming tubig kada araw. Ito'y matapos kang masira ang water pipeline sa Bogo City sa nangyaring lindol. Sa pamagitan kasi ng water desalinator, maaaring magamit ang tubig alat, kasama na dyan bilang inumin. Samantala, inabiso na rin ng Coast Guard na nasa Bogo na rin ang 6 na K9 unit nila na umalis ng Maynila sakay ng C-130 plane. Kayo ng karagdagang K9 teams na yan na mapalawak ang ginagawang search, rescue at retrieval operations para sa mga biktima ng lindol. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DSWD. Bagong balita. At yan ang Double B, bagong balita. Baka nagdagdag pa mga detalye. Follow up sa iba pang programa ng Super Radio DCWB. Ako po si Joel Reyes. Ako naman po si Rowena Salvacion. Magandang umaga. Inyong napakinggan ang Double B, bagong balita. Walang kinikilan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang. May bago po tayong bagyo ngayon mga kapuso. Si Bagyong Paulo at yan ay magdadala naman sa atin ng mga pag-ulan. Kaya ang mga kalaban po natin dyan mga kapuso ay matatag at malakas na kalusugan. Pero kung magkakasakit kayo tapos mareresetahan kayo ng doktor nyo, may ibang dapat gawin kundi pumili kayo ng world-class na gamot. Yung mga dekalidad ng mga kapuso. Alam niyo po ba na may gamot po sa high blood na world-class? Meron din pong gamot sa high sugar na world-class. Gamot sa high cholesterol, world-class. Painkiller, world-class din yan. Tapos yung iba't ibang antibiotics, world-class din. Basta pong lagi nyo ng pipiliin ay tatak Rayan Generics. Kasi po yan ay gawa ng mga kilalang world-class sa pharmaceutical companies.
Alam niyo po kung ano-ano yan. Ito yan. Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim, at Bayer. Rhea Generics mga kapuso, tunay po na world-class ang kalidad niyan, pero kayang-kaya ng bulsa kasi abot kaya ang halaga. Kapag may reseta ang inyong doktor, dalhin po yan sa Mercury Drug. At doon piliin niyo po yung world-class, piliin po ang Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Saksi sa Double B! Marami po sa ating mga kapuso sa lalawigan po ng Cebu ang naapektuhan ng malakas na lindol at nangangailangan po ng ating tulong. Ang GMA Kapuso Foundation ay maghatid po sa kanila ng tulong. Sa mga nais na magpaabot po ng tulong, maaari po kayo magdeposito sa aming bank account sa Metrobank, Union Bank, Land Bank of the Philippines, ang Philippine National Bank, Banco de Oro, at ang Bank of Commerce. Para din po magpadala sa Cebuana Luwilier o di kayo sa pamagitan po ng GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards, at Metrobank credit cards. Alright, sa ating pagbabalik, si Assistant Secretary Albert Domingo, spokesperson ng Department of Health. Ang oras po natin, alas 8:32. Radyo na, Pili ba? labanan ng fake news. Dapat totoo. Ang lamig! Teka, yakapin kita. Sarap ng feeling. Everest Air Conditioner. Han, ano ever best place mo in the world? Siyempre, right here with you. Oh. Everest Air Conditioners. Clean, healthy air, energy saving. Everbest, Everest. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. Sa tulong ng Reticon Force. Multivitamins, minerals, amino acids. The generic name of Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Tamaro parang robust. Gawain ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Ongaria, Cynomodium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, pumili sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Robust. 75 pesos, SRB, per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan. Pagin sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Robust. Para sa mga kalalakihan. Hindi umaatras sa bawat laban. Idol, masakit kaya itong malupit. Kaya, Rocky, ako'y nabinat, ulo ko'y sumakit. Sakit sa katawan na may lagtas. Sabay-sabay man ang mga kuan-kuan. Presidol Forte ang ating idol. Matirik para sa apat. Master versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is generic name of Presidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Charo Santos po. Kilala ako bilang isang artista. Pero bago yun, naging nursing student ako. Kaya marunong din akong mag-alaga. At para sa inaalagaan ko, di ko pipiliin yung basta abot kaya. Ang pinipili kong gamot, yung abot kaya, pero de kalidad. Right. Check sa quality. Check sa affordability. Gaya ko, paracetamol, laging itanong, may right ba dito? Consult your doctor. Kapag pumipili ng gamot, dapat yung abot kaya, pero di kalidad. Right, man. Check sa quality. Check sa affordability. Vibe has haggard hair. Hello, Cream Silk Vitamin Boost. Pinilagay with 30% more. Versus 10 ml Unilever sachet. For all day, no buhagag. It's a non-conditioning shampoo and a regular use up to 24 hours. But Cream Silk Vitamin Boost every day. Grimsilk. Use Grimsilk Vitamin Boost Conditioner every day. Liver Prime Pantay-Atay Update. Kung ikaw ay overweight, mataas ang kolesterol, o may diabetes, baka may fatty liver ka na. Iwasan ang fatty liver disease. Magpantay-atay. Isang paalala mula sa Liver Prime. Agagang Unilab yan. Mahalagang paalala, ang Natural Solutions Liver Prime ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magbantay-atay. Isang paalala mula sa Liver Prime. At kung para sa atin, sipon lang yan, para sa kanya. Hindi ako makalaro. Hindi ako makalabas. Hindi ako makaschool. Huwag itinig ang paggaling. Bigyan agad siya ng Niza for Kids. May triple ginhawa relief para sa pagbaing, maradong ilong, at lagnat para recover agad. Enjoy the lagat!
dalagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorpheniramine valia paracetamol is the generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor. Kapag may nararamdamang sakit, iwasan ang pag-inom ng kahit anong gamot nang hindi kumukonsulta sa doktor. Sa tulong ng iyong doktor, mabibigyan ka ng tamang diagnosis at tamang gamot para maiwasan ang paglala ng iyong sakit. At iyong doktor rin ang makapagbibigay ng payo para sa iyong mabilis na paggaling. Huwag basta maniwala sa sabi-sabi. Makinig sa mapagkakatiwalaang doktor. I-check ang tamang impormasyon tungkol sa inyong sakit. I-check ang totoo para maprotektahan ang iyong kalusugan. I-check ang totoo kasama ang Right Med. Drink responsibly. Whatever your mood, get into the Light Light. San Mig Light. Drink responsibly. Hi, I'm Renata Luz, ang iyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ko. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot dahil kontrahing ang sakit. Assistant Secretary Albert Domingo, tagapagsalita ng DOH, Department of Health, ang nasa ating linya. Asek, magandang umaga si Joel Sueng. Magandang umaga po. Magandang umaga, Joel and Gwen. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Humingi na po ng dagdag na doktor, mga nurses, ang Cebu. Dahil kinakapusta po sila ng manpower po doon dahil sobrang dami mo na mga dapat gamutin. Ano na po ba ang tulong na naipahatid ng DOH po dyan? Opo, Joel, ang ating naipadala as of 3 a.m. nagpadala na ng first medical assistant team no, doon sa ating Bogo City Provincial Bogo City Hospital pala, the Provincial Hospital there inside. 43 na ating mga doktor, nurse, saka nursing attendant at mga transport staff mula sa mga hospital tulad ng Vicente Soto, sa Cebu South Medical Center, sa Eversea at dalawang pang hospital ng 43 yan. May naka-standby pa mula sa ating AFC Medical Center, PLSC, saka PPTV and PRRMC. Pwede tayong makabuha pa dyan ng mga 13. At, Sir, baka may madaanan tayong pharmacy. Okay lang huminto sa atin. Philippine Emergency Medical Bili lang ako gamot. Ito po ay mga nakabase Ah. sa Mercury po siguro. Doon sa may kanto ng polo. Pero alam niyo naman mo yung policy, di ba? Na bawal tayong huminto kung saan. Ay, bawal ba? Nasa policy naman po yun, ma'am. Ah, okay, sige lang. Bawal huminto kung saan saan. For security reason po yan. Pero, sige po, bibigyan natin ng konsiderasyon. Hindi naman, no. Hindi na po? In-explain ko lang po sa inyo, ma'am, na nasa policy po yun. Pero pwede naman po, consideration para sa ating usapan lang po yan. Asek, ano po ang lagay ng mga ospital doon? Bakit po sa inyong inventory ng mga facilities ng Department of Health o kaya ng local government na medical facility? Alin dyan ang may nasira, totally damaged ba, pwede pang mag-function, para po alam ng publiko kung may talaga mabibigyan ng sapat na tulong na medical yung mga naapektuhan po na lindol. Opo. In fact, yung ating detalyadong datos, hindi ko pa hawak, but I can answer on behalf of the DOH Hospital. Kung ating tatlong DOH Hospital, yung Vicente Soto, yung Cebu South Medical Center, saka yung Eversea Sanitarium lang, tatlong po yan ay walang problema. Fully functional, operating po sa katunayan yung sa Vicente Soto, dinadala with the help of the Cebu local government, provincial government, nililipat po nila yung mga pasyente na stable naman at pwedeng ma-transport, dinadala po sa Vicente Soto. So, doon po nagagaling yung initial deployment ng teams natin. Doon sa datos, kung ilang mga LGU hospitals, ilang private, doon po yung aantayin pa natin kasi ongoing po yung tinatawag na rapid assessment of health. Pero kaya kong tugunan yung sa dami po ng mga nasaktan. Sabihin nyo lang po, kung hindi ko kabisado yung mga gamutan dito. May nag-a-assist
Hindi ho, gamot po yan, ma'am. Importante po yan. Mga head, critical operation. Hindi ho, okay lang po talaga sa akin yan, ma'am. Kasi gamot naman po yan. Yan, dapat Facility para ma-augment yung ating mga kasalapan. Sa ngayon po, Gwen and Joel, nakakayanan, pero tama po kayo. Yung po yung tatlong sinabi ko na Philippine Emergency Medical Assistance Team. Sila po ay mga mobile hospital na tinatawag na type 1 na kaya nilang magtatag. Ang patunay po niyan, nung may nabaha, nung kamakailan lang sa Makabebe na district hospital, na nag-shutdown yung hospital, ang nag-take over, ito ng PEMAS na pinadala ng UH Pilipinas. So yun po yung pwede natin gawin. Again, as I mentioned, hindi mo kasi basta-basta dinideploy. Depende po yan sa on the ground field assessment. Dahil hahanapan po ng lugar at kailangan sigurado yung daanan. Kasi nakikita nga po natin sa monitor natin, marami rin mga saksak sa kalye. So kailangan pumili po. All of this is happening at May problema ba tayo sa dugo? Kasi sabi ko nila, kapos daw ang dugo at wala naman tayo sigurong problema ko sa gamot. Alec. Sa ngayon po sa dugo, wala po tayong narinig na problema. Pero tama ka, Joel, no, karamihan ng ating mga kaso na nakikita ay mga orthopedic cases, mga nabalian, mga nagkaroon ng iwa, yung mga iba pang tinamaan na sa struktura na nasira. So, yun yung karamihan. So far, wala naman lang sabi pa na delikado yung ating medical side. Ang ating medical side naman po, ang UH, padala na kagabi or kahapon ng 933 million, 647 and 50 centavos. In other words, isang milyong pisong halaga ng mga gamot sa medical supplies, airlift ng ating Air Force papunta doon sa Subo. Doon po sa Bogo City, meron mga information ASEC na lumalabas na may mga pasyente daw po na nasa parking area na kasi hindi na kaya accommodate sa loob mismo ng hospital. Alam naman natin yung Bogo City Centro po yun ng Lindon. Paano pong gagawin doon sa mga pasyente? Hindi naman pwedeng expose sila sa elements ASEC kasi nga may ano na sila, tinamaan na sila, may mga sugat na eh. Ano pong dapat gawin sa kanila? Ma'am, pharmacy yata. Marami na akong pasyente at ang nangyayari po, nag-i-implement tayo ng tinatawag na triage. Sa triage po, ang ating mga doktor on site, mabilisan pong tinitignan kung sino ang agaw buhay, sino ang kaya pang mag-stabilize muna ng konti, at sino po yung may mga minor disease. Ang nakikita po natin na nakapila, nakita ko sa monitor ko, usually hindi po yan yung mga agaw buhay. Inuutang kong ipasok sa loob ng mga operating room or ng ating mga emergency rooms, yung mga kailangan na talagang operahan, kailangan sa ng dugo, and so on and so forth. Pero tama ko kayo, kino-coordinate natin sa ating local government na at least protection from the elements, no? So yung makikita nyo, may mga nagtutolda na nag-step up. Dumadami po yan. Babalitaan din po namin na even the Philippine Red Cross, salamat sa kanila, are also joining na rin and setting up sa ating mga facilities sa labas. Okay. Hindi na namin kayo pakakabalain pa. ASEC, mag-ingat po kayo at good luck po sa DOH at Thank you. sa ating efforts na ginagawa sa Cebu. Ingat po kayo. Thank you, Salamat sir. po, Joel at Weng, being sa ating mga kababayan sa Cebu at nandito po ang DOH para sa inyo. Thank you po, good morning. Good morning, sir. Si ASEC Albert Domingo, tagapagsalita ng Department of Health, mga kapuso. Ay, seryoso po. Bigat na dibdib na ako. Nakikita mo yung mga video kung gaano karami yung pasyente kung Joel. Ganun yung senaryo. Gusto. Kaya nga sinasabi natin, mga kinakailangan ng mga makeshift na lalo sa parking, pwede ka naman mag-establish ng test doon eh. Tambay lang mga kapuso, oras natin 8:44, radyo na, labanan ng fake news. Dapat totoo. Pag nanay ka, maagap ka. Unang ehempa lang ng anak. Alam mo na, aagapan mo agad bago lumala ang sore throat o dumikit ang lemas. Bigyan siya ng Solvents for Kids. Ang pang-agap na cough bago lumala. Love yan. Harvested is the generic name of Solvents. Symptoms persist, consult your doctor. Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga brands na alam mo. Ibig sabihin ay nagbibigay sila ng parehong bisa at kalidad sa abot kayang halaga. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, Lundbeck, OEP, Boehringer Ingelheim at Bayer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang Medifast para sa Rhea Generics. Rhea Generics. Tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. Kapag may reseta ang doktor, piliin ang world class. Piliin ang Rhea Generics. At kung para sa ating
online na konektado kay Diskaya. Kaya pag yan ay titignan mo sa pagkabuuan, hindi malayo na meron ding mga anomalya o corruption rin na nangyayari dito. At yun naman ang titignan namin ng mabuti. Pero for 2026, siguraduhin namin na hindi na mauulit to dahil sayang pera. 15 billion ang nakatiwangwang. Aminado rin ang Department of Health na naaksaya ang pondo dahil sa ganitong masamang hindi mahinang pagpaplano. Mapatawag niyo ba sa Senate si Secretary Ted Herbosa, Senator Wing, para ma-explain itong mga itong ghost medical centers at iba pang kontrobersya. Ayan, yung mais dyan sa Department of Health Secretary at Senator Sir. Well, sabay na yun, ito patunay na yung mga contractors ay naghahanap ng oportunidad sa iba't ibang departamento. Kung merong pwedeng gawing negosyo, ay doon sila papasok. No? So ito, nakita natin sa health centers at sa mga health facilities. Next week, magkakaroon kaming hearing sa Department of Agriculture. So titignan din namin doon yung farm-to-market rules. Meron din kaming magiging hearing sa DPWH. So titignan din namin yung bago nilang proposal sa pagpapagawa ng mga kalye. So hindi lang flood control ang titignan din natin yung iba't ibang infrastruktura o pang-infrastruktura ng ating gobyerno. Senator Win, nabanggit po natin yung mga buildings, yung mga hospital, health center. Pero sa hearing po ba ninyo with ito po na nakita ninyo yung mga project ng DOH, may mga yun na hindi natapos at hindi nga sabi niyo po content. Pagdating naman po doon sa mga gamot servisyo, kasama po ba dito sa tinignan po ninyo ng sa hearing po nyo or sa kahapon po? Kumusta po? Ano po ba ang feedback? Yung mga gamot po kasi hindi kulang, hindi lang mga lalo na yung mga sakit katulad ng cancer at iba pa po mga sakit. Magandang tanong yan, Cristel. In fact, yan ang isa sa mga tinutukan namin kahapon na dahil meron na tayo ngayong zero balance billing. Maganda yan, no? So, ang mga kababayan natin, kung pupunta sa DOH Hospital, ay wala na silang babayaran. So, at yan, sinigurado namin na may pondo, almost 26 million ang idinagdag para zero balance billing. Ngayon, ang susunod namin, at ito na pagkasunduan ng mga senador, na dapat hindi lang DOH hospital, pati LGU hospital. At yan naman po ang isang bagong pupunduhan natin sa loob ng 2026 budget, na pati yung mga LGU hospitals ay mabigyan din ng suporta. Dahil sa mata ng taong bayan, hindi rin nila alam anong DOH, anong LGU. Pumunta naman ng government hospital yun. So, dapat walang kaibahan pagdating sa zero balance billing, pagdating sa mga government hospitals. At yun naman ang tututukan namin for 2026. At sana matutukan din na Senator Win at kasi sinasabi ng mga pasyente, kaya pala zero balance billing kasi kung pumunta na sa mga government hospitals, dito sa Metro Manila lang Senator Win, makita mo mga pasyente na pila-pila, ayan, madaling araw pa lang. Tama ka dyan. Na-witness yun yan na kinukwento ba, yung isang matandang lola na kasama namin dito, 82 years old, almost 24 hours. Ano, nag-vlog nakatayo Senator Win, habang nakatekaro. Ang dami pa nila, kahapon pinakita ko yung mga letrato, umikot yung mga staff namin sa mga hospital. Kaya kami nakita hospital, 360%. Ang overcapacity, ibig sabihin, isa lang ang kama, tatlo ang tao nag-share sa kama na yun o nag-share dun sa kama na yun. So 300%. At dahil sa zero balance billing, marami tayong mga kababayan na pupunta na ngayon ng ospital para magpagamot dahil dati kahit may bayad hindi sila nagpapagamot. Ngayon pupunta na, pero ang naging epekto niya ay naku-over capacity ngayon ng ospital. At yun nga ang hiningan namin sa Department of Health. Ano ba yung mga hospital na kailangan natin palakihin, kailangan natin suportahan ng bagong infrastruktura. Kami sa Valenzuela, over capacity rin kami nung nag-zero balance billing dahil ang daming mga kababayan natin ngayon ay pumupunta ng ospital. At maganda yun, kasi nagpapagamot sila kahit sa bahay lang. Pero
kailangan rin natin masuportahan ng mga bagong pasilidad. Ayan. At speaking of infrastructure, Senator Win, bilang chairman po ng Senate Committee on Finance, paano yung tutugunan na paano ito ibabalik ang tiwala ng mga lending institutions? Katulad na naman ng Asian Development Bank, Senator Win, nag-celebrate po itong country director ng ADB na si Andrew Jeff Price. Ayan, sabi niya sila ay nababahala na at nag-slow down na sila sa pag-approve ng loans dahil nga dito sa corruption na nangyayari sa ating pamahalaan, Senator Winter. Nakakahiyaya yung ganyan mga statement o kaya yung statement ng Pangulo ng Korea na papahirap sa atin dahil nga sa korupsyon at ngayon may mga ganito. Nakakahiyaya para sa imahe ng ating bansa. Kaya napakalaga dalawang bagay. Una, yung reforma na ginagawa namin dito sa Senado para maging mas transparent ang budget. Lahat ng dokumento kasama na yung annex sa website. At lahat ng aming mga talakayan ngayon ay linalive stream na. Pagtapos ng talakayan namin, yung hearing namin, ina-upload na namin rin pati yung transcript para mabasa nila. Pero ang pinakamahalaga dito ay yung dokumento na ina-upload din namin. At meron kami isang reforma rin na pagkasundoan ng ating Pangulo. This year, hindi na natin susundan yung certificate of tuwing nag-approve kasi ng budget, merong tinatawag yung certificate of urgency. So hindi na natin susundan yan. Ibig sabihin, yung pag-approve ng budget hindi na sa isang araw. 3 araw, babalik namin yung 3 araw para may oras pa para mabasa ng ating mga kababayan yung ina-approve na budget. So marami kami reforma na ginagawa para mas transparent. Ayan, sana nga sagawa at makagawa kaagad ng legislation na Senator Win para kahit na paano malutas itong mga problema natin ganito, Senator Sir. Kasama nyo kami dito sa Senado para maging maayos ang proseso at hindi lang maayos kundi maging transparent ang proseso at bukas kami para pakinggan din yung mga suggestion pa ng mga civil society organizations kung ano pang mga improvements pwede natin gawin para mas transparent at participative. Senator Win, sir, maraming salamat, magandang umaga at Maraming salamat po. Merry Christmas. Thank you, Sen. Friend na rin po, mali. Strong breakfast choice. Senator Jerwin Gatchalian, ang chairman ng Committee on Finance. Alam mo lang kayo nakalimutan kong magitin din yung kasi nag-comment na daw mapagtunan din ng pansin yung health workers. Kaya medyo pinukulang dahil di ba yung iba naging ibang bansa na lang. Dahil ang sweldo dito sa atin ay hindi naman competitive. Mga kabuhay ng pamilya, yung iba ay pinipiling mag-abroad. Ayan, so tama. At kulang pa yan tayo ng mga nurses, mga doctors ngayon. Doctors ka. Dapat nga lang yung doktor sa bayan. Pero may ganon. Ayaw nga pala. Yan natin namimiss doktor ng baryo. Ayan. Ayun, baryo ba o bayan? Nabasa ko lang yan sa isang article. Alam ko na may column si dating DOH Secretary Juan Leto sa Papiero. Maganda yun na kahit nabasa ko, nag-research ako konti tungkol doon. Sabi ko, maganda pala yung ito, bakit nawala? Nawala yung ganoon. At saka naalala ko may bay ako ang doktor nung doktor sa the barrio. Yan, intern na. Ewan ko kung nangyayari pa yun na bago graduate isang doktor o kaya maging full-fledged na doktor yan. May mga social work siya sa mga parang nagpo-community service. Ayan, ilang weeks. Ayan, na immersion. Ayan, immersion na nagpupunta sa mga probinsya. At tumutulong ng gagamot. Ayan, parang mawala na yung ganun. Parang yun sa batch ng kapatid ko lang kahit nursing kasi siya, bago siya graduate, nagaganon sila. Pero ngayon yata, hindi ko nursing, meron din ganyan. Meron din lakay, Sa bagay, meron nung panahon, may income ang tawag yan Youth Civic Action Program, parang gano'n. Alam mo lang kayo, yun yung mga lumang program yung pinapatupad na maganda sana hanggang ngayon nag-i-exist, di ba? Bakit nawala na yung magagandang programa gano'n? In fairness, so yan programa ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayan,
magandang programang ganyan eh. Pwede naman kumain, kain, di ba na tayo? Samantala, report mula kay Boy Gonzales, aba, ang BRP Gabriela Silang biyaheng West Philippine Sea. Hindi pa na. Oo ka naman Cebu. Biyaheng Cebu. Ayan, para magkatid ng food packs at evacuation na supplies. Mga tent, ayan. Oo, maganda yun. Kahapon yata yung BRP Teresa maglalakay. Nag-atid naman ng yung medical team. Ayan, sana meron pang ganyan na Boy Gonzales. Fairness kay Senator Sherwin Tulfo, kung siya ang DSW investigator. Sherwin Tulfo? Oo, Erwin pala. Erwin Tulfo. Naluging ako. Wait, kuya ba ako? Sila kayong mali. Erwin Tulfo. Sherwin Tulfo. Di ba nilito sa Abra noon? Naalala mo yun? Oo. Abaya, isa yung mga nagdala ng mga tent para sa ating mga kababayan na nasa nasa open area. Ayan, Wala na po siya. Oo, ayan. May mga ganun mga tent na dadala ngayon ang DSWD Boy Ano Gonzales. po, mabilis po. Ayos number 29, Luigi. Asaan ka? Sakay. Nasa Coast Guard, sakay. Coast Guard, okay. Kasunod ng BRP Teresa Magbanwa, tumulak naman na patulong na Cebu City ang BRP Gabriela Silang mula Maynila upang mag-asit ng food pack at evacuation na supplies. Bukas ko lakay sa October 3. Ang mission ay tugon sa direktiba ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine Coast Guard na paigtingin ang humanitarian assistance and disaster response operation para sa mga biktima ng malakas na lindol. Ang transport mission na ito katuwang ng PCG ang Philippine Charity System Office sa PCSO na naghahanda ng 3,000 family food pack at 2,000 evacuation na supply kit. Ayon sa PCG, magsimula ang loading sa relief supplies sa barko mamaya alas 12 ng gabi. October 2, siniyak naman ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hibgaman na maasahan ang tuloy-tuloy na serbisyo ng Coast Guard para sa agaraw na pagbangon ng mga apektadong pamilya. Ito si Boy Gonzales para sa Misa Regional sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat Boy Gonzales. Babalikan po natin ang mga report. Sandali lamang Raymond Ladmaas. Abay sa Senado, pinagputuhan na kahapon na Sister L. Na pabor sila na kung payagang may balik ang dating Pangulong Digong ay isa sa ilalim sa House Arrest. Kaso parang ang bumoto. Sila ba yung nag-no tatlo? May nag-abstain na dalawa. Ayan, Kasi yung iba absent. pero mas marami yung Nag-yes. nag-yes. Ayan. Lima daw yung absent, tama? Kung napapayag ang International Criminal Court. Ayan. Papayagan. Pero kasi kawawa naman. Ako lang ay parang ang tanda na dito si ng former president. Ilang taon na nga ba sila? Kaedad mo ito, ako Billy Dulay. Ayan. Ikaw talaga. Secretary Bebot Bello. Ayan. 80 Ito yung mga 80 years old na siya lakay. 80 years old na ba ang dating Pangulong Digong? Oo, Ayan. 80 years old na rin pala. Tingnan mo, parang 1945. Ayan. Tapos 2025. Parang kailan lang, sabi nga ni na Secretary Bebot Bello at si Apo Billy Dulay. Ha? Nung sila ay magkakasama sila sa YMCA. Ayan, ayan sa Manila. Ayan. Oo. Sabi niya, nanunungkit sila ng mga nakasampay na underwear. Alam mo, ito tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Kumusta ka na dong, Mr. President? Okay lang po ba kayo dyan sa Oblo? Dyan sa The Hague? The order is dead or alive. Hindi yan dong. Ay, naka talaga mahoy ang mga ating. Ayan, so alam po na-drop niyo, na natin sila. So, kailangan nga ano ha?
Kaya lang, Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Yung mga problema nga Ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala po. Mano ka lakay, maaga kang tatanda. Ay, sinabi mo, lalo ngayong ang daming kalamitan. Ayan, bagyo, baha, ayan,